Mm. Ah, okay. Pag-usapan na natin itong bago na namang issue kay Casimero. Itong pagmumura ni Casimero dito kay Attorney Ed Tolentino. Napanood ko mismo, no? Hindi ko na ipi-play. Talagang medyo marami-raming sinabi itong si Casimero at sasabihin ko lang na kagad, ano? Hindi ko na sana to gagawa ng content. Pero hindi maiwasan dahil talagang ang dami na rin naglabas. Pati mga kampo ni Casimero, mga vloggers ni Casimero naglabas na feeling ko sana hindi lang pinalaki. Kasi ito ay pwedeng maging bala ng mga kalaban ni Casimero. Okay? Ginagawa ko ng paraan at gumagawa ko ng content para mapabango si Casimero, hindi ba halata? Kaya nga tinatawag niyo kong balimbing eh. Sinusubukan natin na mas mapaganda pa lalo ang imahe niya, lalo na nung nanalo siya. May sasabihin ako sa inyo dito kasi sa tingin ko pinahamak na naman siya ng nag-video nito. Okay? Mali ang ginawa ni Casimero and sinasabi ko sa inyo as a friend, yan ang tunay. Napag-uusapan po natin yan at ako rin magbibigay po ako ng advice kung papaano dapat sumagot. Kung hindi natin mapigilan na sumagot, paano ba yung dapat? Okay? Again, hindi ko naman sa inuutosan si Casimero. Nagre-recommend lang ako para hindi napapahamak. Okay? Pag-usapan natin si Eman Bacosa, si Jeremy Langcahas at saka UFC Freedom. Mag-intro lang ako mabilis. Nangihinayang ako dito. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Naubos ko na pala yung kape ko. Anyway, medyo maraming mga masasakit sa puso na balita, no? How do I start? Ito dapat yung ibabalita ko. Ito yung Cuadro Alas pagkatapos ng nagpakain namigay ng pera at bigas. Good deed after winning his fight against Luis Neri. Ito sana yung gusto kong ipakalat, ibalita, dahil dapat naman talaga. And we're very proud of Casimero for doing this. Pero alam naman natin sa social media, mas mabilis kumalat pag may mali kang ginawa. Okay? So, sayang, yung effort, no? But here's what I wanted to say. Ito, napahamak na naman si Casimero dito dahil sa video na ito. Kasi binigyan yun ng balay yung mga kalaban. Mali. Ako na nagsasabi, mali ang approach ni Casimero. May mga bagay na okay lang sabihin. Ngayon ng mali ka, ano sinasabi mong walang leche plan, kompleto kami dito. Pero may sinabi po siya na dapat hindi niya sinabi. Yung below the belt. Yung pag ang inaatake mo na ay tao at hindi yung opinion niya, yun ang mali. Pag may mali, alam mo yung sinabi ko nung isang beses, makinig po kayo ha, and mararamdaman nyo na I really care for Casimero dito na dapat okay na yung sagot niya eh. Dahil pinakita niya na maraming nagkamali. Maraming nagkamali si Ed Tolentino, sina JMC Asat, sa kanilang mga, mga sinabi, sinagot mo na yan with your performance. 'Di ba? Hindi nakapigil, may nag-video na naman naalala ko, diyan din siya napahamak yung sa Sona. So sayang yung yung positivity na maganda sana yung naging PR sa kanya. Kumbaga kung ako yung PR guy niya, nako, ito na naman. May magko-comment na naman yan, may mga bala na naman si Silver Boys. Miski yung kaibigan niya, na kaibigan natin si Rolando Gabriel D na sa'yo magdahan-dahan. Alala ko dati, ganyan din ginawa niya sa akin. Pero sa akin kasi, sanay na ako yung kain itlog or whatever dahil sa mga sinabi ko. Ako, hindi naman ako magmamalinis eh. Medyo harsh din ako sa kanya dati. Pero, as someone that yung gusto nang baguhin yung nangyayari sa boxing, yung Pilipinas medyo magulo na. Sabi ko nga, no, dapat, kahit na medyo hindi tayo magkaka-agree, dapat hindi na tayo talaga nagtitirahan ng, yung tira lang talaga. No?
Lalo na kung angat ka na eh. Tingnan, pag kunwari ako, angat na ako. Tumama prediction ko, nanalo ko, nagkaroon ako ng pera. Hayaan mo yung mga haters. But, kung hindi mo mapigilan, Janrel, panoodin mo hanggang sa dulo, tuturuan kita kung paano bumalik kung gusto mo talagang magsalita. Kasi posible kang mademanda talaga. Attorney pa naman yan. Di ba? Nakakasakit talaga. Siyempre yung sinabi nila. Yung sinabi mo rin, two wrongs makes no right. Okay? Two wrongs, hindi dapat ganyan. Dapat yung kaibigan mo, nakatabi mo dyan, nung sinabi mo na yung tungkol dito, pag nagmumura ka na, dapat, bro, wag mo sabihin yan online. Gagamitin yan against you. Pahamak eh. Napahamak. I mean, hindi naman sa inaaway ko si Joseph, pwedeng gamitin talaga yan. Kung magsasalita na naman siya against me, wala na akong magagawa. I'm just trying to be objective here because ito na naman, nagamit na naman siya. Diba? So, mali po yun. Again, tuturo ko sa inyo kung anong dapat. Pero bago ko sa inyo ituro kung anong dapat, ang ganda sana eh. Sunod na topic ko sana yung box rec ranking niya na, box rec recognized him as the best. And, gusto ko sanang pag-usapan kung ang next move niya kasi dapat either mamili siya ko sa 122 or 126, which I think 122 is the best. But, anyway, pag-usapan muna natin. This weekend po, wala tayong, meron tayong big boxing event pala. Ito ang big boxing event natin kay Antonio Vargas versus Bam Rodriguez. Antonio Vargas versus Bam Rodriguez. Kita nyo ba? Yan. Antonio Vargas versus Bam Rodriguez. Ito yung aabangan natin and I feel Antonio Vargas will lose to Jesse Bam Rodriguez. Ito akit dito si Bam. Akit siya ng timbangan do 118. So masabi ko lang sa inyo, sa linggo na ito, tapos sa Lunes, ito naman UFC Freedom. Nasaan na ba? Teka, ba't pa nawala? UFC Freedom. Ito yung ipapalabas po sa White House. Yan o. Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira, Cyril Gane, Sean O'Malley versus Zahabi. So maganda rin ito. I will probably do a live discussion commentary on this one. And wag po natin kakalimutan, naghahanap kayo ng Pilipino na laban sa darating pong, ito muna pala, January 21 sa DRP Sports Complex, Barangay Putatang, Muntinlupa, Eman Bacosa versus Rodelyn Perez. Yan. Title fight ito. So, lamang dito si Eman Bacosa. Sana maging maganda ang laban na ito. And si Dave Almario po ang promoter, Art Moniz ang matchmaker. And sa darating naman June 28, Zuffa Boxing. Si Jerwin ng Kahas, nag-sign yan sa Zuffa. So, makakalaban niya si Omar Trinidad. Dehado siya dito, 34 against 30. Tapos ang timbangan nila featherweight. I think sa featherweight, kailangan i-improve ni Jerwin ng Kahas ang kanyang speed. Pero the good thing about Jerwin ng Kahas is that, tawag dito, meron siya ngayong strength and conditioning na maganda kay Memo. So, very curious to see what happened here. This is just a 10-round super featherweight. We all know magaling si Jerwin ng Kahas, a long-time champion sa Superfly. So, let's see kung anong yung magagawa niya pagdating po ng featherweight. Okay, let's talk about this. Finally, ito yung advice ko na kung umabot ka dito sa dulo, okay, kung umabot ka dito sa banda rito, maaari po bang maka-request ako sa inyo kung agree kayo sa akin na mali si Casimero sa pagmumura kay Attorney Ed? Tama po ba ako na dapat din niya minura? Okay. Lalo na, again, sayang ang daming nag-iidolo sa kanya. Again, yung mga bata na pwede palang mura-murahin. Pero yun lang yung problema ko. Yung pag inaatake niya yung tao, hindi yung opinion ng tao. So, ang recommendation ko, may mga sinabi kasi siyang mali, may sinabi siyang hindi tama, yung mga leche plan, kumpleto kami dito, pwede mo sabihin na napahiya ka, no? Pero pag nagsasalita ka na at ang tinutukoy mo ay yung tao at hindi yung sinabi ng tao, foul. So, Jandrel, kunwari ako, pwede mong sabihan na si Pau, mali-mali sinasabi,
kulang ang kaalaman yan. Pero wag mo sasabihin na bobo si Pao or bobo si attorney or mumurahin mo because it will be against you. You know, ako nakikiusap na sa inyo. Akala ko pa naman napanood niyo yung content ko na okay na yung sagot nila sa mga haters. Tingnan mo si Silver Boys ngayon. 'Di ba? Kung ano naman sinasabi. Kung i-push niyan si Attorney Ed na magdemanda. Although, yung mga tao naman may magko-comment, kaya ni Casimero yan, maraming pera yan. That's not the point. The point is, ang ganda na ng ang ganda na ng pagkapanalo mo. That's enough answer, kumbaga. But kung hindi mo mapigilan, at kung gusto mo talaga, dahil yun ang character mo, which is I disagree, alam kong mabait ka na tao, sana wag na yung media yung tinatrash talk mo. But again, if you need to, just don't target the person. Target the idea. Yung sinabi po. No? As much as possible. And kung ako naman yung kaibigan, nandoon ako, ay, teka, nagmumura na to, baka stop ko na agad. Ang daming sinabi. No, napahiyahan na nga yung mga analysts dahil mali-mali yung kanilang prediction. In a way, that should have been enough. Kung ako, tunay na kaibigan, ako nandoon ako, Casimero, yung pag-usapan natin, yung maling sinabi niya, wala ba akong plano? Ganun. May plano ako, di ba? May leche plan. Wala akong leche plan, pero kompleto kami ng putahe. Yun, okay lang yun. Yung hindi ka nag-iisip, yung ganito, yung pwede kang, basta wag lang below the belt, dapat yun yung sayang Yun yung opportunity sayang. Sana na maging maangas pa rin. Pero yung hindi ka mahanapan ng butas, lalo na pag may emosyon, na kung ako yung kaibigan, nandun ako, I would have press mute, relax lang. No? Napahiya na yung tao napahiya na yung mga analysts. Ngayon, makikita ngayon ng tao, gagamitin ngayon yan against you. Ako, again, sasabihin naman ng tao, wala kang pakialam, Pao. Wala nga akong pakialam, pero I'm also giving my opinion because I care. So, tingnan mo ngayon, sa halip na ang pinag-uusapan, yung next fight niya, yung magandang ginawa niya, may nakita na namang butas. Tama po ba yun? Di ba hindi tama? Sayang yung opportunity ng ang ganda na ng panalo mo Let me know if and by the way bago ko tapusin to with my final say, yung pagbablan ko sa buhok ko, unfair po yung mga tao kasi sabi ko 100 before the fight. Nung nanalo lang, saka lang kayo nag-share. So, let's be fair. Para kay Casimero, i-continue mo lang yung pagiging focus mo, ipanalo mo lang na ipanalo, i-trash talk mo kung sino gusto mo i-trash talk, walang problema, hindi ako nakikialam, kaya mong gumastos, pero I just wanted to let you know that you're better than that. You should be better than that. Maraming nagsasabi ng tao na mas mabait ka in person, pero minsan, kailangan mo rin mabait, maging maayos sa camera, maging professional sa camera. Diba? Kasi lalo na, attorney na yan. Hindi lang naman basta-bastang ampaw yan na kagaya ko. Diba? That's all I'm saying. Tingnan mo, maraming magtatanggol sa iyo dito, pero hindi naman dapat ipagtanggol ang mali. Dapat i-correct. Okay? Tama ka, magaling ka, napakagandang sagot. Mali sila, ikaw ang tama, magaling, maganda ang plano ninyo. And that's what I've been saying. Kung sa tingin nilang mahina si Neri, nakita naman ng karamihan ng tao Maraming believe sa'yo Analysts and commentators, kami, we will say things from our perspective. And not every time it's correct. Our prediction sometimes mali-mali. Pero kasama yan Isa nga may nagsasabi na hindi ka pwede mag-analyst o mag-commentator dahil hindi ka boxer. Hindi ako maipag-argue dyan. Pero subukan mo boxer magsalita kung kaya niya magsalita ng ginagawa ko. Because iba yung training. Iba yung perspective ng tunay na commentator, ng attorney. Nag-aaral niya mga yan So sabihin nyo ngayon sa akin kung i-advise nyo ba na gano'n, na ipagtatanggol nyo ba ang mali. But let's celebrate the good things. Hopefully kung mapanood to ni Casimero or ng team niya,
na iwasan lang ng below the belt. Again, banata mo si JM, si SB, si Pau Salud, si attorney, but banata mo yung sinasabi, wag yung tao kasi ikaw din malalagot eh. Negative eh. Pero mas gusto kong banata mo, si Naoya Inoue. Maganda yan. May mga Naoya Inoue, si Nakmadilib, si Picasso. Yung mga analyst tsaka commentator, let them speak. If once they're wrong, yan, pwede mong balikan. Pero pinakamagandang sagot na talaga, ipahiya mo. Ipahiya mo kami, ipahiya mo sila, and show them that you are still a great boxer. Let me know kung I'm hating on this. Tama ba ako mali? Please paki-comment guys. And sana sabay-sabay natin sabihan si Casimero na you are better. You should be better. Binibigyan ka ng Lord ng pagkakataon to be a better person, to be a better boxer. You have a big chance right now. Don't let your enemies use things against you, lalo na pag galing sa'yo. Diba? Payong kaibigan yan, kahit hindi ako kaibigan.